Thank you po. Happy anniversary Amen, po. amen. Thank you, Pastora. At napakaganda po ng ating pong tema at verse sa gabing ito. Pwede po bang imbitahan ang bawat isa to stand and let us read the Word of God. We stand to read the Word of God and we sit down to listen. Amen? So sabi po niya sa version po ng NIV, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Amen. Now it springs up. Hallelujah. Do you not perceive it? Do you not recognize it? Sabi po ng ibang version, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Father, we just want to praise you and thank you for your word that have been read before your people tonight. Lord, I recognize you as the great teacher of the church. Holy Spirit, you are the great teacher of the church. It is your breath, Holy Spirit. Your word, the Bible is the breath of the Holy Spirit. We recognize your presence in the midst of us tonight. Teach us and let us know the truth. Show us the way to everlasting. Amen. May the power of your word Amen. change our hearts, our minds, our lives. May the power of your word enlighten us. May the power of your word heal us. Amen. May the power of your word save us. Amen. And deliver us, Lord. And set us free. That they may have a breakthrough. We will have a breakthrough tonight, Lord God, through the power of your word. I'm just your servant, standing before your people, Lord. And I'm just an instrument. Amen. Have your way in this place tonight, Holy Spirit. May your name be glorified, magnified, and exalted forever and ever. Come, Holy Spirit, come, minister to your people. Amen. In Jesus' name. Amen. And amen. And amen. Sige po, tayo po ay maupo at patuloy po na namnamin po ang kapangyarihan po at sarap ng salita ng Panginoon, mga salita ng Panginoon sa ating ngayong gabi. One of the hardest thing in our lives is yung pong mag-move on. Hallelujah. Amen. Yung moving forward. Amen. And I usually hear people conversing, hindi ako makamove on. Kasi mahal ko siya. Hallelujah. Ang dami ko po, may mga kinakounsel ako na talaga pastor, hindi ako makamove on. Sayang yung ilang years na pagsasama namin. Sayang yung relasyon. Mahal ko po siya. Hindi ako makamove on. And there are situations in our lives na napakahirap pong mag-move on kasi hinihila tayo ng panghihinayang, mga regrets sa buhay. Ito po yung humihila sa atin, kaya hindi po natin makita at maunawaan po yung mga bagong bagay na ginagawa na ng Lord. Amen. Actually po, when Isaiah prophesied this, verses in Isaiah 43, before pa po mangyari yun, nag-prophesy na, isinulat. Actually po, there are 3 sections of the book of Isaiah. My first section, which is from chapter 1 verses chapter 1 to chapter 39. That's the first section of Isaiah. And the second section po is from 40 to 55. And then the third po ay doon po sa 56 to 66, if I'm not mistaken po. So, bago pa po mangyari yung captivity in Babylon, it was already prophesied na parang
hindi pa nangyayari, pero meron ng promise. Ito po yung kagandahan po na hindi pa nangyayari yung isang bagay, alam na ni Lord. Amen. Interesado si Lord sa future, hindi sa past. Amen. Kaya po sabi niya, forget the past. Yes. Hindi mo interesado si Lord sa nakaraan mo, kapatid. Ano man yung nakaraan mo, mag-move on ka. May Amen. bagong inihanda si Lord para sa iyo. Amen. Thank you, Huwag Lord. mong pahirapan yung sarili mo. Correct. Hindi ako makapag-move on, hindi ako makapag-forward. Ang sakit kasi, naiwanan at Hallelujah. talikuran. Amen. Yung mga mahalagang bagay, nangihinayang po tayo. Pero sabi ng Lord, I am making everything new. Amen. Amen? Amen. Amen po. So, marami po tayong namimiss kasi hindi po tayo nag-move on. Marami po, it is possible to miss the new things that God had prepared and in stored for you and for me. It is possible because He said that He asked, do you not perceive it? Do you not recognize it? Marami pala tayong namimiss Yes. dahil nananahan po tayo sa nakaraan. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi po, I pray na hindi po lecture ito. I pray that God will gonna minister to us. Amen. Amen? So, meron ka bang mistakes? Kanina po, may nag-uusap sa likod, di ko na mention. Kasi, nagkaroon ng mistake kanina, pero parang hindi makamove on. Iniisip yung mistake. Amen. Ano ko yun? Sabi ko, Lord, pati dito nangungusap ka sa akin. Sabi ko, God, it's possible to make mistakes. Amen. Amen? It is possible na magkaroon po tayo ng maling desisyon. It is possible. Hindi po tayo perfecto. Nagkakamali po tayo. But then, there are many people who live in the past, bad past actually. Masamang nakaraan. Nagdidwell doon. Kaya mga kapatid, kapag may pagkakamali tayo sa buhay, may mga dinesisyon tayo, nagkamali yata ako ng napangsawa, nagkamali yata ako ng nabota, nagkamali yata ako sa tinanggap ng trabaho. Hello? Ang pag-aasawa po, hindi po mainit na kanin na kapag napasok ka. Hallelujah. Wala na. Ayaw to move on. Hindi mo lang inasawa yung magandang part. Inasawa mo na rin yung hindi magandang part. Hallelujah. Amen. Amen. Pastora, hindi ko alam. May utang pala siya. Nag-asawa kami, nilihim niya. Oh, inasawa mo na rin yung utang niya. Amen. Kaya na mag-isa. Hallelujah. Alam niyo po, nagpapatawa ako kasi nakatayo po ako sa mga nagagandahan at nakatingin po sa akin. Medyo ninenervous po ako. Nakakatawa po ako. Amen. So, are you dwelling in that situation na offend ako? Hindi mo na ako mag-church? Are you dwelling in that offense? That is a bad past. Amen. Bakit ikaw, hindi ka ba nagkakamali? Hindi ka ba nakaka-offend? O bakit hindi ka makapag-forward? Minsan po kasi, hindi ko, Holy Spirit, please, take full control. Minsan po kasi, may nagkamaling isa sa church, damay buong church. Amen. Amen. Oo, buong church damay, hindi naman di church. Hindi nagagawin yung mga naka-schedule niyang part. Bakit po? Because that person is dwelling on that offense, that bad past. Amen. Yung masamang nakaraan na yan. Amen? So, nasaktan ka ba? Huwag kang manatili doon, kapatid.
Kasi may promise si Lord. Amen. May promise sa atin ngayong gabi Amen. na He will make Amen. new things. Hallelujah. Amen. We have to recognize these new things. Amen. Huwag tayong mag-dwell sa mga nakaraan. Amen? So, dito po sa Isaiah 43:18 to 19, it is a promise. One of the many, many promises of the Lord actually. Kung babasahin natin ang Bible, marami pong promises si Lord. Isa lang ito sa mga promise Amen. ng Panginoon sa atin. And actually po, kapag may promise si Lord, meron din pong command Amen. na nakakabit doon sa promise na yun. course. Amen? So, ito po ang isa sa promise ng Lord at napakagandang promise ng Panginoon po sa atin. So kung titingnan po natin sa pagkakasulat po ng Isaiah, the prophecy of Isaiah was written for the people of Israel, to God's people. Na before pa ma-capture sila, ma-exile in Babylon, the Lord has already prophesied this. Amen? So, nung nearly po ng end ng kanilang captivity, ito po yung salita po ng Panginoon sa kanila. But when you go back to the upper chapters of Isaiah, makikita po natin na in chapter 42, actually po, winawarningan ni Lord ang mga tao. God warns His people sa kasalanan po. Yung kasalanan na maglilid sa kanila sa captivity, exile. So in the Bible, if you look at the Bible po, every time His people sinned, natatalo sila sa labanan. Na-exile sila from the country. Bakit po? Dito po winawarningan na in chapter 42, actually in chapter 42 po, makikita natin in verse 18, sabi niya, hear you deaf, and look you blind. Sabi niya ganon, that you may see. There is already a warning. He is calling out His people po to understand their sin and to change their ways. Pinaaalalahanan na ng Diyos ang kanyang mga tao. Pinaaalalahanan na yung Israel na yung kasalanan, magdudulot ito ng kapahamakan. Magdudulot ito ng exile from the place na kung saan sila inilagay. So dito po, tinatawag niya yung mga tao na mag-repent kayo, magbago, magsisi, baguhin yung mga pamamaraan. Amen? Baguhin yung mga pamamaraan. Pero, tingnan niyo po, meron pong natawag. Hindi sa akin yun. Ayun. So, dito po, makikita po natin na after nung prophecy, after po nung word na ito, so they were rescued. Actually po, na-rescued po sila. Pero sabi ng Panginoon sa kanila in verses 16 to 17, nirescue ko kayo mula sa slavery in Egypt. Pero kalimutan niyo yun. You know the miracles, the signs and wonders on how the Lord delivered His people from Egypt, from slavery in Egypt. Kamangha-mangha yung deliverance nila. Pero sabi ni Lord dito, sa verse 18, ito pong tema ninyo, sabi niya, kalimutan niyo, forget those rescue. Forget it, kasi may bagong rescue. Ito'y mas magandang rescue. Amen. Pag-rescue ko sa inyo, ito ay mas maganda. Amen? So makikita po natin dito that of course, the promise of God to rescue them, to save them from the Babylonian exile, God rescued them. And all these rescues na ginawa ng Panginoon, pagsisave ng Lord sa kanila, may shadow po. Ito, it's just a shadow.
of what God is going to do, a complete rescue from sin and death. Amen. Kaya makikita po natin mga kapatid, hindi na physical. Dito po, nire-reveal na ng Lord na hindi physical yung salvation na gagawin ng Diyos. Ito na po yung shadow. Kasi makikita natin the following chapters po ng Isaiah, lalo na po sa chapter 53, sinabi na niya doon, nireveal na niya, my servant is coming and my servant will suffer. Nireveal na po niya ang Panginoong Jesus dito. Amen. And the complete revelation of our Messiah, our Savior, who rescued us from sin and death, is in the New Testament. Shadow lang po. Ito pong book of Isaiah, yung mga nakaraang pag-rescue ng Lord sa kanila, it is just the beginning of a more higher na rescue sa buhay po natin. Mga kapatid, hindi ko po patatagalin kasi I believe po na nag-start na pong mangusap ang Holy Spirit. Amen. Amen. Sa mga believer po na nandito, sa mga naglilingkod na sa Panginoon, I'm speaking to those who say they are Christian, they are believer. I'm speaking to you tonight by the power of the Holy Spirit. Isa po sa nagpapabagal sa ating growth, sa ating spiritual lives, is that there are weights Yes. that are still pulling us. Nagpapabagal po ng ating paglago sa ating mga spiritual na buhay. It is between you and God alone tonight. Kung meron ka mang mga, alam mo, isa po dito na weights is unforgiveness. Ito po yung malalang sakit ng mga Pilipino. Hindi po basta-basta nakakapagpatawad. Amen. Ito po yung sakit ng mga Pilipino na nagkikimkim. Yes. Na 10 years ago, na-offend siya 10 years ago, pag nakita niyo yung tangong, kumukulo yung dugo. 10 years ago, kumukulo pa rin yung dugo mo. So, ibig sabihin, Amen. alam niyo po, Amen. naunawaan po natin yung pangungusap ng Panginoon po sa atin. Kahit po na nakatayo na papagamit. But it is between you and the Lord. I'm not here to judge anyone po. Nandito po ako, nagpapagamit sa Panginoon. Amen. Kaya may mga sagabal sa paglago ng mga gawain, mga ginagawa natin sa Panginoon kasi meron pang mga past Yes. Correct. na pabalik-balik. Pabalik-balik. Kaya yung utos po ng Panginoon, gusto ko pong makita po natin, if we want to receive this promise of Isaiah 43:18 and 19, God commands us to forget the past. Amen. Forget the past offenses. Forget the past mistakes. Forget the past decisions that you have made. Amen? Tapusin na po natin yung mga painful experiences natin. Yung mga shameful na mga nagawa po natin. Kalimutan po natin. Ito yung nais ng Lord sa atin. Kalimutan natin. Kasi si Lord mismo sabi niya sa Isaiah 43:25, I the Lord. Amen. Okay? I the Lord. I am the Lord who blot out your sins and remember them no more. Amen. Hindi ko na yun iisipin.
Hindi ho inaalis ng Lord yung kasalanan. Ay, alisin pala ng Lord yung kasalanan. Hindi po. Yung bigat. Amen. Yung bigat ng kasalanan sa buhay po natin. Yun po. The weights of that sin and mistakes that we had done. That offense na ginawa po natin. Nililip up ng Lord yung bigat noon. That is why I will remember your sins no more. Si Lord na Thank you, Lord. marunong lumimot. Hallelujah. Tayo pa. Tayo pa. Ayaw. Lumimot. Amen? Amen. Forget all those offenses. Forget all those hurts and regrets. Bakit hindi ko nasabi? Bakit alam niyo po yung may time sa buhay po natin, bakit kaya hindi ko nagawa yun? Ang daming pagsisisi, panghihinayang, sana ginawa ko na lang. Amen? There is an experience po that I wanna share po. Kasi kasama ko siyang nagdi-duty sa hospital. Talagang yung 8 hours na yon every day nakakasama ko po nagdi-duty sa hospital. Ako po ay nurse pero nag-give up na po yung pagiging nurse ko. Ako na po ay nurse ni Lord. Amen. But I had an experience po na until now I had that lesson. Nandito sa puso ko as a lesson. Lagi ko siyang kasakasama. And I was already a Christian that time. Imagine niyo po, sa magdamag na yan na nagdi-duty kami, hindi ko nasabi na si Jesus ay Savior. Alam niyo, we get so busy, I get so busy na sa mga trabaho na nakaatang sa amin. And sometimes, pag inaantok na kami at nakapagbigay na kami ng gamot, ulo to ulo, yung bangkong ganyan, natutulog kami, ulo niya, ulo ko, hindi ko man lang na-sharean. Alam niyo po yun? And one day, hindi ko nakitang nag-duty. Tapos, nagtanong ako sa nanay niya, mga kamag-anak niya, nasaan si Ate Rose? Sabi kong ganon, nasa ICU. Imagine niyo po, biglang na ICU, yung ang lakas-lakas na kasama kong nag-duty, bigla pong na ICU. Alam niyo po, pag ICU, limitado ang tao. So, sabi ko, Lord, nagsisisi po ako, hindi ko po ginawa yung dapat kong gawin. Hindi po ako nakapag-share na dapat shineran ko. Nagkaroon ako ng opportunity, pero hindi ko nagawa. Patawarin niyo po ako. Please po, bigyan niyo po ako ng pagkakataon bago niya kunin na mapatanggap ko siya ng salvation. Amen. Alam niyo po, the doctors and all the nurses, hindi ako pinapayagan kasi ibang hospital po siya dinala. So, nakiusap po ako, pinakita ko po yung lisensya ko. Nurse din po ako. Gusto ko lang pong makausap. Alam niyo po, at the end, kasi sa kakapray ko, give me a breakthrough, Lord. Alam niyo po, huwag niyong hayaang hindi na siya makapagsalita. Huwag niyong hayaan na pumikit na yung mata niya na hindi ko siya nakakausap. And God opened the door. Amen. God answered my prayers. Amen. Amen. Nakapasok po ako nung time na nakakaintindi pa siya at nakakapagsalita. And that was the time I shared the word of God and I led her Amen. in accepting the Lord as her personal Lord and Savior. Amen. Pero po, alam mo, ang lesson, bakit pa natin hihintayin? Amen. Sa ma-ICU yung isang tao. Alam niyo po yun, yung regret and yung panghihinayang na yun, kung hindi po ako nakapasok. I will live the rest of my life thinking of you. Yeah. Nakuha po natin. Yes. Opo, ako rin po, may mga time na nanghihinayang po ako. May time na dapat sinabi ko pero hindi ko sinabi. Nagawa ko na hindi ko nagawa. Or may kabaliktaran, may nagawa tayo na hindi natin dapat ginawa. Amen. May mga nasasabi tayo na
hindi na man dapat natin masabi. And those are the regrets and the guilt that we carry. Those are the things na nagpapabigat. Those are weights sa atin na okay, humihingi tayo ng tawad sa mga tao, sa mga yung pong nagawan natin ng pagkakamali. Pero we should also forgive ourselves. For us to be able to move into the new things, we have also to forgive ourselves. Amen? Learn to forgive yourself. Amen? Kasi hindi po natin hawak ang lahat. Amen? Ang hawak lang po natin is that to respond. We have the power to respond to the word of God. Amen. Amen? Yung mga bagay na nagawa na natin, hindi na natin mababalikan. Bakit po tayo nananatili sa nakaraan? History na yun. Nako. Mayroon ng kasabihan. Yesterday is already a history. Amen. Amen? Amen. Tomorrow, yesterday's history, tomorrow is a mystery. Walang nakakaalam. Yes. Mabubuhay ka pa ba bukas, next week? Walang nakakaalam. It's a mystery. But today is a gift. Amen. Sa kasalukuyan po, gift na ito sa atin ng Panginoon. Then let's take every opportunity to do what is right. Amen? So, the command of God is forget the past. Pangalawa po, mga kapatid, is do not dwell. Inulit niya, do not dwell on the past. Thank you po, sis. Maraming salamat po. Alam niyo po yung do not dwell? Stop replaying it. Stop meditating the past. Amen? Stop rewinding it. Amen. Amen. Alam niyo po, may yung verse na sabi niya po doon na yung sugat na lagi mong ginagalaw, the wound that you keep on touching will not heal. Hindi ho yun gagaling. Okay? Alam niyo po, naalala ko sino yung naipanganak na nung tape. My voice tape. My tape. Si Pastora, Pastora G. Sino ho? Kami CD na po, kami CD. CD na yung iba? Don't reveal our, wag mong i-reveal yung taon natin ha, sa mga nadatnan yung tape na yun. Di ba? Si Pastora G. Di ba? Para gusto mong ulit mapakinggan yung voice tape ng pamilya mo sa Pilipinas. Nire-rewind. Gusto mong balikan ulit yung kanta, nire-rewind. Alam niyo po, ito yung ibig sabihin ng Lord. Dito, do not dwell on the past. Amen. Don't dwell on the past. Stop rehearsing it. Stop rewinding the past. Amen. Amen. Stop meditating on it. Meditate on the Word of God, but don't meditate your bad past. Kasi the more we dwell on it, the more na bumabalik yung damdamin mo. Bumabalik yung galit kapag binabalik-balikan mo natin. Ang sabi ng Lord, forget, do not dwell on it. Amen? Tingnan niyo po ang nangyari sa mga Israelitas in the wilderness. Dinala mo ba kami dito? Mas maganda pa para mamatay. Mas maganda pa sa Egypt. May tinapay, may karne doon. Malapit na sila sa promised land. Sa lupain na pinangako sa kanila ng Diyos. Iniisip pa rin nila yung Egypt. Maraming namatay. Sino lang pong nakapasok? Si Joshua, yung mga bata. Nakapasok po dito sa Israel. Yung pong binabalik-balikan po
yung nakaraan. Hindi na The Bible talks about ang nag-aararo Anong bumalik na palingon-lingon, hindi pantay yung inaararo. Amen. Ay, yung lang kasabihin nating mga Pilipino, yung lingon ng lingon hindi makakarating sa Lingon ng Amen. lingkod. Look at Lot, the wife of Lot, si Mrs. Lot. naging Diba? asin. Mayroon ng salvation. May way out. Less sila doon sa punishment na gagawin ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah. Gumawa na through the intercession of Abraham. Pinakinggan ni Lord yung panalangin ni Abraham para sila'y maligtas na mag-anak. Pero anong nangyari? Naging asin siya kasi bumalik. Nilingon niya ang Sodom and Gomorrah. O sige, paglingon ka ng lingon, magiging asin ka. Kakabitin mo ang katabi mo. Gusto mo maging pillar of salt. At itataktak ka na lang kapag kakain. Hello! Hallelujah. Huwag mo tayong lingon ng lingon. Huwag, mayroon pong panibagong way. Ang Lord, may panibagong inihahanda Amen. ang Diyos para sa iyo at para sa atin. Kung ikaw, lingkod na ng Panginoon, ikaw ay nasa church na, learn to forget the past. Amen. Learn to move forward. Hindi pwedeng hindi ho tayo magkiskisan. Hindi pwedeng hindi ho tayo magbanggaan. Anong gusto mo iwas? Para hindi magbanggaan? Doon ka, dito ako. Hindi ho po pwede. Kasi without unity, the Holy Spirit will not move in the church. Hallelujah. We have to be united in spirit. Amen. Pag united tayo spirit, of course, we are united physically. Hindi na naman natin pwede, ayaw mo yung ugali niya, yung ginagawa niya, iiwasan mo. Hindi naman po pwede. At hindi po pwedeng hindi tayo magbanggaan sa church. Amen. Amen. Kasama. Kasama po sa paglilingkod ng Paglago. Opo. Amen. Amen. Nagkikiskisan po talaga. But do not dwell on Amen. the offense. Amen. Do not dwell doon sa kinorek ka lang. Oh, I like the way the sister said, iyaan mo na, okay lang yun. Sinabi ko lang, pumunta lang. I like it. It's good, sister. Hindi ko lang alam yung pangalan. Pagpakilala ka mamaya. Amen. Diba, tinapik niya yung sister na nalulungkot. Kasi iniisip niya yung pagkakamali niya. So, church, matutunan po sana natin Amen. magpatawad agad. Amen. Yung bang nasabihan ka lang, magpatawad ka. May nagawa lang na hindi okay sa'yo. Amen. Love doesn't keep any No records. picture of sin. Kalabitin mo ang katabi mo. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi. No picture of sin. It doesn't keep any records of wrong. Hindi mo siya naglilista. Nakadalawa ka na. Pag pangatlo pa, isa pa. Malilintikan ka na sa akin. Makakatikim ka. Alam niyo po yung mga ganon na kahit sa loob ng church, maririnig mo yun. Kadalawa na yan, pastor eh. Sana lang. Isa na lang. Diba, pastor? But love Bingo ka. doesn't keep any records of wrong. Amen. Love, according to the Bible, covers all mistakes. Hallelujah. Anyway, kapatid mo yan sa Panginoon. Amen. Amen. Magkikita at magkikita pa rin kayo. Amen. Maliit lang ang Israel. Maliit lang ang Haifa. Amen. Magkikita at magkikita pa rin po kayo. It's better to release forgiveness and forget it and start afresh. Amen. You know, our God is the God of second chances. Amen. He's the God of many Hallelujah. chances. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. He's the God of new things. Amen. Praise the Lord.
Lastly po, kakausapin ko po yung mga wala pang pakikipag-ugnayan kay Kristo. Amen. Sa mga hindi pa tumatanggap, to those who have not received the Lord as their personal Lord and Savior. Kung wala pa po kayong pakikipag-ugnayan at hesitant po kayong lumapit dahil grabe yung ginawa mo, na kasalanan. Hindi ka makalapit dahil nakakahiya yung sitwasyon ng buhay mo. Hindi ka makalapit sa Panginoon at hindi ka yung hindi mo siya malapitan, hindi ka makapunta sa church because of that guilt that you have. Kinakausap ka ng Holy Spirit ngayon, kapatid. Kung sino ka man na nandito, na hesitant lumapit sa Panginoon. Mabuti ang Diyos. Amen. Matuwid ang Diyos. Na kapag ihahayag mo ang iyong kasalanan o anumang sikreto mo sa buhay, patatawarin ka niya. Amen. He will lift up the weight of your sin Thank you, Lord. and help you to start anew and afresh. In verse 26, sabi niya po, the same chapter, sabi niya, come, let us settle together. Sabi ni Lord, mag-usap tayo ulit. Mag-usap tayo. Sabihin mo yung kaso mo. So you will be acquitted. Amen. Kapatid, it's time for you to have a life of freedom na hindi ka nananahan diyan sa pagkakamali o kasalanan na yan. Kay Kristo may pag-asa. Amen. Kay Kristo may panibagong buhay. Amen. Hallelujah. Kay Kristo may kapayapaan po. Bakit hindi mo subukang lumapit? Why don't you try the Lord right now? Why don't you try surrendering unto Him? Anumang sitwasyon yan. Kung narito ka ngayong gabi, anumang sitwasyon meron ka, anuman iyang bigat na yan, the Lord is inviting you tonight. Thank you, Lord. Come. Let me hear your case. Tell me your case, says the Lord. So you will be acquitted. Amen. Ngayong gabi, meron pong, nandito po si Pastora Fe, dito sa Haifa. I would like to ask the keyboardist to just play, and I want to invite those who wants to have an encounter with the Lord. Alam mo na bigat ka dyan sa sitwasyon na yan, sa mga iniisip mo from the past. It's time for you to surrender this, to receive the fullness of His peace and joy in you. Masarap po yung mga inihanda ng Lord Amen. Amen. na magaganda at bagong bagay. Subukan lang po natin lumapit sa Panginoon.